Magandang araw, kaibigan. Ang mahal na Panginoon ay may mensahe para sa ating lahat. Para sa mga hindi pa nananalig kay Jesus, dalangin ko na makilala ninyo si Jesucristo at tanggapin ang regalong ibinigay niya upang tayong lahat ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. At sa mga kapatid ko sa pananampalataya, kailangan po nating ipalaganap ang kanyang salita, sapagkat ang kaaway ay walang tigil sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya tayo rin ay dapat maging masigasig sa pagpapahayag ng katotohanan. Ngunit gawin natin ito sa mahinahon at mapagkumbabang paraan, sapagkat hindi po tayo tinawag para makipagtalo tungkol sa pananampalataya, kundi upang ipahayag ang katotohanan sa pag-ibig. 2 Timothy 2 verses 23 to 24 and Romans 14:1. Pakinggan po natin ang panawagan ng Panginoon. Ito po ang mensahe na aking narinig at isinulat noong May 11, 2025 at 6:23 p.m. Sabi ng Panginoon, "Anak, isulat mo ang sasabihin ko sa iyo. Magmadali na kayo, ipalaganap ang aking salita. Marami na ang mga nagpapanggap na sila ay aking sugo. Marami na ang naliligaw ng maling turo. Magmadali kayo at huwag na kayong magpabagal-bagal pa. Marami ang nagdududa sa aking salita at nagsasabi, makatarungan ang Diyos. Bakit niya hahayaan na mapunta sa impyerno ang mga nilikha niya? Kung ganon, hindi siya makatarungan at hindi siya totoong Diyos dahil hinayaan niya mapapunta sa impyerno ang mga tao. Kaya mga anak, manatili at manampalataya kayo sa aking salita upang hindi kayo makuha ng kalaban." Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Kaibigan, malinaw na sinabi ni Jesus sa Biblia, ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao, kundi para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Matthew 25:41. Kung ganon, bakit may mga taong napupunta ron? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang pisikal na kamatayan, kundi kamatayan ng espiritu, ang pagkahiwalay sa Diyos magpakailanman. Romans 6:23. At sinasabi rin sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay nagkasala laban sa eternal God, mula pa sa paglabag ni na Adan at Eva, sa nag-iisang utos ng Diyos na huwag gawin, Genesis 2:17 and Genesis 3:6. Ngunit dahil sa kabutihan at wagas na pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang siya ang magbayad ng kaparusahan para sa atin. John 3:16. Ang hinihingi lamang ng Diyos ay tanggapin natin ang regalong ito at manalig tayo kay Jesus na namatay sa krus para tayo'y maligtas, sapagkat siya lang ang perpekto at ganap na paraan ng kaligtasan. Hebrews 10:12-17. At dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi namimilit, binigyan niya tayo ng kalayaang pumili kung tatanggapin natin ang katotohanan o mananatili sa kasinungalingan. Deuteronomy 30:19. Kailangan nating mamili, kaibigan, kung nais nating makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan o hindi. Bakit may mga taong mapupunta sa impyerno? Dahil hindi sila nagsisi sa kasalanan, dahil tinanggihan nila ang regalong kaligtasan. Akala nila kayang bilhin ang langit sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Ang iba, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Mas mahal nila ang mundo kaysa sa Diyos. Kristiyano sa pangalan pero hindi sa puso, at patuloy pa rin silang nabubuhay sa kasalanan. At nagpasya ang iba na maghintay at akala nila may oras pa para magsisi. At ang iba naman, talagang ayaw nilang maniwala na may Diyos. Ngunit sabi ng Biblia, ang lahat ay mananagot sa Diyos. Maniwala ka man o hindi, wala sa atin ang huling salita. Ito ang sinasabi sa Romans 14:10-12, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Bawat tuhod ay luluhod sa Kanya, at bawat labi ay magpapahayag sa Diyos. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos para sa Kanyang sarili. At sa Revelation 20:12 at 15, ito ang sabi, at nakita ko ang mga patay, dakila at hamak, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa.
At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. At sabi ni Jesus sa Luke 13:28 at Mark 9:48 ay, dooy sila'y mananangis at mangangalit ang mga ngipin, at dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at ang apoy ay hindi napapatay. Kaibigan, lahat tayo ay haharap sa trono ng Diyos. At ang hindi tinanggap ang kaligtasan kay Kristo ay magbabayad sa sarili nilang kasalanan. Ang kaparusahan ay walang hanggan sapagkat nagkasala ang tao sa Diyos na walang hanggan. Sino pa ang itatapon sa lawa ng apoy? Sabi sa Revelation 19:20 at 20:10, ang halimaw na siyang simbolo ng Antikristo at ang huwad na propeta ay parehong buhay na itatapon sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang huwad na propeta ang gumawa ng mga himala upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. At ang diablong nandaya sa kanila ay itatapon din sa lawa ng apoy at asupre, na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Kaya kaibigan, kung ikaw ay hindi naniniwala na ang Diyos ay makatarungan, hindi mo siya pwedeng usigin sa kanyang katwiran, sapagkat siya ay banal at Diyos, at mananatili siyang Diyos magpakailanman. Ikaw ang mananagot sa kanya kung ano ang ginawa mo sa buhay na ibinigay niya sa iyo. Sinasabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ito naman ang pangako ng Diyos sa mga taong nananatiling tapat hanggang wakas, gaano man kahirap ang buhay na pinagdaanan nila sa lupa. Sa Revelation 21:3-8, sinasabi, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaibigan, ang Diyos ay banal at makatarungan, magpakailan paman. Walang makakasukat ng kanyang karunungan. Isaiah 55:8-9. Sino tayo para questionin siya? Gaya ng nasusulat, masasabi ba ng isang bagay na ginawa sa gumawa nito, bakit mo ako ginawang ganito? Romans 9:20. Katulad ng sinabi ng Diyos kay Job, nasaan ka nang nilagay ko ang mga pundasyon ng daigdig? Sabihin mo nga kung alam mo ang sagot. Job 38:4. Kaya kaibigan, pakinggan natin ang panawagan ng Diyos na tayo ay manatili sa kanyang salita at ipalaganap natin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa ating lahat
laban sa kasinungalingan na ginagamit ng diablo upang manlinlang. Gaya ng sinabi ni Jesus sa John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Purihin ang Panginoon magpakailanpaman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos aming Ama, pinupuri ka namin at sinasamba. Walang hanggan ang iyong katapatan. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming kinakausap sa panahong punong-puno ng kasinungalingan. Naway magliwanag ang mata ng mga nadaya at makita nila ang iyong katotohanan. Mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin at nais mong makasama kami sa iyong kaharian, kung saan wala ng kamatayan, lungkot at kasalanan, at pangako mo na papahirin mo ang bawat luha sa aming mga mata. Tulungan mo po kaming manatili at manalig sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na labanan ng kaaway. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyong mga pangako. Naway maraming tao pa ang manalig sa iyo at maligtas. Sa dakilang pangalan ni Hesukristo, ang aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Adonai.